Magkakasama natin si Father Derek James Vergara, student of canon law sa Pontificia Universidad de la Santa Croce sa Rome. Magandang tanghali po mula dito sa Pilipinas and good morning po dyan, Father. Magandang umaga din sa iyo, Cheryl, at sa lahat ng mga tagasunod at sumusubaybay sa inyong programa. Father, ngayong Miyerkules na po ililipat sa St. Peter's Basilica ang mga labi ni Pope Francis mula sa chapel ng Santa Marta Residence. Ano po ba ang proseso dito? Ano po Ah, ang ating maaasahan? yes, Cheryl, ang proseso na ito ay tinatawag na traslasyon, no, o yung paglilipat ng labi ni Pope Francis mula sa kanyang official residence sa Casa Santa Marta patungo sa St. Peter's Basilica. At isa ito sa tatlong stops na bahagi ng ritual sa paglilibing sa isang Santo Papa. Ang unang stop ay doon nga sa Casa Santa Marta kung saan ginawa ang pag-anunsyo, pagsertipika ng kanyang kamatayan at paglalagay sa kanya sa kabaong. Ang pangalawang stop ay gaganapin nga dito sa St. Peter's Basilica kung saan siya ibuburol at mimisahan sa Sabado. At ang pangatlo ay sa Basilica na Santa Maria Maggiore kung saan naman siya ililibing. Kaya ang mga protocol na ito ay bahagi po ng mga ritual na ginagawa kapag ka po may namamatay at ililibing na Santo Papa. Father, ito po bang public viewing ay sisimulan na rin po ngayong araw? Yes, Cheryl, ngayong Miyerkules din, alas 9 ng umaga ay sisimulan yung traslasyon at pagkatapos nun ay agad na sisimulan at bubuksan ang St. Peter's Basilica para sa public viewing at iyan ay magtatagal hanggang sa umaga ng Sabado bago ang misa ng paglilibing kay Pope Francis. Kaya inaasahan din namin dito na maraming mananampalataya at maraming tao mula sa iba't ibang panig ng daigdig ang pupunta upang magdasal at magbigay galang kay Pope Francis. And Father Vergara, yun pong public viewing ay 3 lang araw po talaga ang ibinibigay. Oo, kasi ay ang maximum ay 6 days mula sa pagkamatay ng Santo Papa. 4 to 6 days, yun ang ibinigay na provision ng batas para sa paglilibing sa Santo Papa. Kaya ang napiling araw ay yung Sabado dahil yun yung ika-6 na araw mula nung mamatay si Pope Francis. Kahapon po isinapubliko ang labi ni Pope Francis sa kanyang wooden casket. Taliwas po ito sa tradisyon na gawa sa cypress, lead at elm na kabaong ng Santo Papa. Bukod po dito, ano pa yung aasahang magiging kakaiba sa burol at libing po ni Pope Francis? Isa siguro sa mga last gestures of simplicity and humility ni Pope Francis ay yung pagpili niya sa isang simpleng kahoy na kabaong, no? At talagang malinaw kay Pope Francis na gusto niyang i-emphasize sa atin hanggang sa huli that the funeral of the Roman Pontiff is that of a pastor and disciple of Christ and not of a powerful person of this world. Kaya pinili niya yung isang simple wooden coffin with a layer of zinc inside to preserve the body for some purpose in the future. And traditionally, yung coffin ng mga Santo Papa ay made of 3 layers, no? And each layer has its own meaning. And una nga, yung cypress coffin symbolizing the humility and the mortality. The lead coffin to preserve the remains or to prevent the tampering of the body. And finally, yung pinaka-outer is the oak coffin, reflecting dignity and strength. At isa rin sa mapapansin natin sa burol ni Pope Francis ay wala siyang hawak na pastoral staff, no? Ito yung tungkod ng obispo na may krus, ng papa na may krus na lagi niyang hawak kapag siya'y nagmimisa. At yung pastoral staff na yon ay sumisimbolo sa authority ng isang obispo o ng isang papa. Pero ngayon na siya'y patay na, of course, his office ceases, his authority ceases also. Kaya siguro inalis niya yung paglalagay nito sa kanyang burol. Oh. At ito po ay kanyang hiling din? Hiling din niya ito kasama to sa ilan sa mga modifications na kanyang ginawa doon sa paglilibing at pagbuburol ng Santo Papa.
Sige nga po, Father Vergara, again, balikan lamang po natin yung isa-isahin po natin yung mga hiniling niya, modification na ginawa niya kumpara sa libing ng mga nakalipas na Santo Papa po. Yung una ay isa 'to sa mga pagkakaalam ko na hiniling niya na modifications 'no. Una ay yung hindi na paggamit nung tradisyonal na pukpok ng martilyo sa noo ng Santo Papa to certify, to ascertain yung pagkamatay ng Papa. Instead ay babanggitin na lamang ng 3 beses ng Camerlengo yung kanyang baptismal name, which is Jorge, at kapagka matapos ng 3 beses ay walang response mula kay Pope Francis, ay idedeklara na siya ay patay. At sumunod din doon ay isa sa mga changes ay yung hiling niya na ilagay na siya ng diretso sa loob nung kabaong. Instead na ilagay siya doon sa isang parang higaan, elevated na higaan or tier na yon, at kung saan siya ipoprosesyon patungo sa St. Peter's Basilica at kung saan siya bibigyan ng public viewing. So sa kanya ay ilagay na siya dun sa loob, at mula dun sa coffin na yon ay doon na siya bibigyan ng pagpupugay at ng dasal ng mga taong pupunta sa kanyang lamay. Mhm. At ito pong mga pagbabago sa libing, ano po, at sa burol at libing po ni Pope Francis, yun naman po ay call ng nakaupong Santo Papa. Wala pong, kahit na po hindi ito yung tradisyonal na isinasagawa. Opo, at ito ay base na rin sa kanyang hiling, at dahil siya ang nakaupong Santo Papa, incumbent na Santo Papa, ay may karapatan siya bilang supreme pastor and supreme leader na simbahang Katolika na magsagawa ng modifications regarding sa pagkamatay, pagbuburol at paglilibing ng Santo Papa. Lalo na't higit kung ito ay may kinalaman sa kanyang libing. Mhm. At yun nga po, ang hiling din niya ay ilibing siya sa St. Mary Major Basilica. Taliwas po dun sa nakagawian nga po na sa St. Peter's Basilica. Um, Bakit po ito ang napili ni Pope Francis na paglalagakan ng kanyang mga labi? At tama, Cheryl, 'no, yung Basilica Mayor ni Santa Maria dito sa Roma ay isa sa mga tinatawag natin sa four papal basilicas ng Roma. At itong simbahan na ito ay mahalaga para kay Pope Francis dahil sa kanyang natatanging debosyon sa Mahal na Birheng Maria, at matatandaan po natin na tuwing siya ay maglalakbay bago siya umalis ng Italia ay lagi siyang pupunta doon para magdasal at ipagkatiwala sa Mahal na Birhen Maria ang kanyang intensyon at ang kanyang gawain. At sa kanyang pagbalik naman mula sa kanyang mission, apostolic journey, ay pupunta uli siya doon para magpasalamat sa Mahal na Birheng Maria. At itong hiling na mailibing siya roon ay isang personal na hiling niya, no? Doon sa isinapublikong dokumento ng Vatican nung Lunes na spiritual testament ni Pope Francis, ay nakalagay doon na nais niya doong humimlay habang iniintay niya ang muling pagkabuhay. Father Vergara, balikan ko lamang po yung mangyayaring public viewing. Magsisimula po ito today, ano po, at this will last for 3 days. Publiko po ba ito? Paano po yung mga dadating na mga leader ng iba't ibang bansa? Oo, ito ay in public, pero doon sa mga dignitaries or sa mga government officials, no, na magpupunta dito to pay their last respects to Pope Francis, I think mayroong special arrangement para sa kanila kung saan na may special access din sila sa isa sa mga gates na dinetermine ng Vatican City, no, at doon sila makakapasok para makapasok doon sa Basilica ni St. Peter and to pay their respect for Pope Francis. Pero ito po ay din doon. Meron din silang, depende sa kanilang dating, basta kasama po yun doon sa 3 araw. Walang special day for Tama dignitaries po and 'yun, tama leaders. po 'yun, Opo. tama po 'yun. Para sa lahat na po iyon. Alright. Okay, at pagdating po na ng Sabado, ano pong maasahan natin?
Pagdating ng Sabado, 10:00 ng umaga dito sa amin sa Roma at 4:00 ng hapon diyan sa inyo sa Pilipinas, ay sisimulan na ang misa ng paglilibing para kay Pope Francis. At pagkatapos noon ay bagamat wala pang itinatakda ang Vatican tungkol sa magiging proseso ng paglilipat mula St. Peter's Basilica papunta sa Basilica ng Santa Maria Maggiore, ay inaasahan natin na doon mangyayari yung paglilibing sa Basilica ng Santa Maria Maggiore. Maliban po dun sa lugar na paglilibingan ni Pope Francis, mayroon din po ba siyang or may iba bang pagbabago din doon sa proseso pagdating po sa misa at doon pa po sa mga ibang mangyayari on the 26th na hiling ni Pope Francis? Wala naman pagdating do'n sa misa sa aking pagkakaalam ay katulad din nung mga misa na ginanap doon sa paglilibing kay Pope John Paul II at kay Pope Benedict XVI. Ang pinagkaiba lang nito kay Pope Benedict XVI, si Pope Francis ay incumbent na Santo Papa nung siya'y mamatay, samantalang si Pope Benedict ay emeritus nung siya'y mamatay. After po ng paglibing, ng libing ay pinag-uusapan na po yung conclave. Kailan po ba ito mangyayari? Ilang araw matapos po ang libing? Paano po ba ang paghahanda dito? May ibabahagi niyo po ba ang ilang detalye sa amin, Father Vergara? Pagkatapos, Cheryl, na mailibing si Pope Francis ngayon darating na Sabado, sa Linggo, ay uumpisahan na yung tinatawag na Novem Diales o yung siyam na araw na pagluluksa at pagdiriwang, pagdaraos ng mga misa para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Pope Francis. At pagkaraan nito ay magtitipon-tipon ulit ang mga cardinal electors upang pag-usapan ang proseso ng conclave. At sabi sa Apostolic Constitution, Universi Dominici Gregis, ay 15 days mula sa araw ng pagpanaw ng Santo Papa ay dapat magsimula na ang conclave. So 15 days from April 21, kailangan magsimula na yung conclave. Maaring magsimula ito ng mas maaga kapag kumpleto na yung mga cardinal electors. O maaari din naman itong umabot hanggang 20 days kapag may iniintay pa ng mga cardinal electors na darating. Ngunit kapag naka 20 days na mula ng araw ng pagpanaw ng Santo Papa, ay kinakailangan ng simulan ang conclave. Cardinal electors. Paano po kung hindi kailangan po na kumpleto talaga ang bilang po kasi 'di ba Father Vergara ngayon ay nasa 135 po ang cardinal electors. Kailangan po kumpleto talaga bago magsimula. As much as possible, oo, kailangan kumpleto sila. Pero kapag lumipas na yung 20 days, kung sino man yung mga present na cardinal electors doon, according to that constitution, ay kailangan magsimula na ang conclave. So, Father Vergara, earliest is 15 days mula po nang namatay si Pope Francis at pinakamatagal na dapat ay 20 days after, ay mula The po nang minimum mamatay siya. okay? The minimum is 15 days. The earliest could be determined by the College of the Cardinals. Okay. College of Cardinals. Pero pag ganyan po, yung lugar kung saan po sila magsasama-sama, yan po ba sa mga oras na ito ay inihahanda na agad? Inihahanda na rin 'to dahil nung Lunes din 'no ay sinelyuhan na o isinarado na 'no ng Camerlengo ang mga papal apartments at parte ng preparation para sa conclave ay yung pag-aayos nung Casa Santa Marta kung saan doon maglalagi ang mga cardinal electors throughout the conclave. At tandaan natin na throughout the conclave bawal lumabas sa Vatican City 'no ang mga cardinal electors, kaya kinakailangan na lahat sila ay nandoon lang sa Casa Santa Marta. At yun pong pagsasagawa ng conclave, meron po ba din yang maximum na araw na dapat ay nakapili na ng bagong Santo Papa? Ah, Base doon sa constitution na aking sinabi ay wala doon na nakalagay na fix 'no na maximum days para sa pagpili ng Santo Papa, ngunit mayroon silang binigay na mga pause or breaks 'no during the election. Ang sabi doon ay kapag after 2 days wala pang napipili na Santo Papa,
kinakailangan na magkaroon sila ng 1 day maximum retreat bago uli magkaroon ng panibagong balloting. Nangyari na po ba ito sa mga nakalipas na Santo Papa? Kasi kay Pope Francis, mabilis po eh. Mabilis yung kay Pope Francis, I think ay siguro in the history of the church nangyari na yon. Of course, na marami and it took some months or sometimes years no bago makapag-elect ng papa because of so many circumstances no. But today no madali ang transportation, madaling i-gather ang college ng cardinal electors no, kaya we expect na maaga rin silang darating dito at maaga masisimulan yung proseso ng eleksyon and hopefully by God's grace ay makapili din sila ng maaga ng susunod na Santo Papa. Paano po ba yun pinipili? Meron po ba yan? Kasi ngayon, di ba, Father Vergara, may mga naglalabasan na mga posibleng pumalit. Pero Lahat yan po ba may ano para mas maintindihan lamang po ng publiko, yan po ba may shortlist? Meron po ba yan o wala or basta kung ano yung lumabas lang na pangalan sa bawat isa? Thank you for asking, Cheryl, no? And importante din na ma-clarify natin ito kasi minsan ang akala natin yung election or yung conclave sa susunod na papa ay katulad ng ordinaryong eleksyon no na nararanasan natin no. No, hindi. Iba ang proseso ng eleksyon sa paghalal ng Santo Papa. At speaking of candidates no, lahat ng cardinal electors ay eligible na maging Santo Papa. Kaya lahat sila ay sabihin na natin na candidates sa pagiging Santo Papa. Walang particular candidate or shortlist no na candidates para dito no. It is the work of the Holy Spirit, it is the fruit of the prayer of the cardinals and of the whole church. So, hindi yan yung tipong nag-uusap-usap or parang, ito yung pagpipilian natin. Meron tayong 10 pagpipilian, tingin natin. Or kasama po ba yun sa proseso na sila mismo, habang nandoon po, magkakasama, ay nagkakausap na at nagkakaroon na ng sariling shortlist nila? I think yung pag-uusap-usap nila tungkol sa current situation ng simbahan ay nandoon. But other than that, I have no idea kung ano pa ang kanilang pinag-uusapan during the conclave or the side process of the conclave. Ano po, para po sa inyo bilang pari at sa Simbahang Katolika, ano po sana ang inaasahan natin na sa magiging susunod na papalit po kay Pope Francis? Kasi alam naman po natin na makatao, na si Lolo Kiko, yan po ang tawag natin, talagang mas bukas na simbahan ang ipinaramdam po niya sa mga Katoliko, hindi lamang po sa ating Katoliko lang, maging sa ibang relihiyon. Ano po kaya ang mga pwedeng maging kapalit ni Pope Francis? Personally no, para sa akin no, importante na yung susunod na magiging papa at siguro lahat naman ng Santo Papa ay ganito no, na ang qualification ay sabihin natin na mayroon silang una, higit sa lahat no, pagmamahal sa Diyos dahil ang tao na nagmamahal sa Diyos ay ituturo ng Diyos sa kanya kung paano niya dapat mahalin yung mga taong kanyang paglilingkuran gaya ng pagmamahal ni Kristo sa ating lahat. At pangalawa, itong tao na ito ay dapat rin na may tunay na pagmamahal sa mga tao dahil kapag may pagmamahal siya sa lahat ng tao, kaya niya tayong pagbuklurin, kaya niya tayong pag-isahin. At yan naman talaga ang role ng Santo Papa, pag-isahin, pagbuklurin ang simbahan sapagkat siya ang nakikita na simbolo ng pagkakaisa ng simbahan dito sa mundo. Marami pong salamat sa inyong oras, Father Derek James Vergara, student of Canon Law sa Pontificia Universidad de la Santa Croce sa Rome.